Hinikayat ng mga kongresista si Vice President Sara Duterte na respetuhin ang rule of law. Ito ay matapos tuligsain ng pangalawang Pangulo ang anyay paggamit ng dahas sa pagsisilbi ng warrant of arrest at pagtugis kay Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City. Humingi rin ito ng tawad sa mga miyembro ng religious group na anyay hinikayat at kinausap niyang iboto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Ayon kay House Assistant Majority Leader, Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, malinaw na paglihis ito sa pangunahing issue na hindi pagpapasakop sa batas ni Kibuloy. Aniya, ang dapat pagtuunan ng pansin ni VP Duterte ay pagtiyak na haharap ang kaalyado nito sa hustisya. Batay naman kay House Assistant Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, ginagawa lamang ng Philippine National Police o PNP ang trabaho nitong pagpapatupad ng arrest warrant laban kay Kibuloy at mga kasamahan nitong naaharap sa mga mabibigat na kaso. Nagpasaring naman si House Committee on Human Rights Chairperson Manila 6th District Representative Benny Abante kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ipahayag ng dating punong ehekutibo na hindi pa kailanman nakaranas ang bansa ng ganitong tragic o kalunos-lunos na kalagayan dahil sa pagtapak sa karapatang pantao at paglapastangan sa batas. Nakisimpatya rin ang dating Pangulo sa mga miyembro ng KOJC dahil sa anyay pagiging biktima ng political harassment, persecution, karahasan at pag-abuso ng otoridad. Ayon kay Congressman Abante, ironic na nagsasalita ang dating Pangulo para ipagtanggol ang karapatan ng kanyang kaibigan, gayong hindi nito pinahalagahan ang mga karapatan noong panahon ng anti-drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.